Ano ba ako? Ate? Dalaga? Pero, alam nyo ba, ang sabi ko kay Jesus Christ, ayaw kong umuwi. Jesus Christ, Panginoon ko, ayaw kong umuwi. Ayaw kitang iwan. Dumating ako sa punto ng buhay ko na yun na sobra ko siyang minahal. Umiiyak ako, ayaw kong umuwi. Sabi ng kasama ko sa bahay, bakit? Ayaw kong umuwi sa amin. Ayaw kong iwan ang gawain ng Diyos. Ayaw kong iwan si Jesus Christ dito sa Maynila dahil dito ko siya nasumbungan. Kayo, bato-bato sa langit, ang samahan, huwag magalit. Nagmamahal kayo, di ba? Hanggat hindi kayo kasal, hindi kayo sigurado. Kasi yun ang kasal na nag-ihiwalay pa. Di ba? Ang pagmamahal bilang magkarelasyon, may respeto, may time. Tama ba? Give and take, ika nga. Hindi take ng take. Dumarating din sa punto ng buhay ng magkarelasyon na nagkakahiwalay. At napakasakit, irog ko, iniwan mo ako. Inalagaan kita ng ilang taon. Binaby kita, ibinigay ko ang oras ko, ang lahat sa iyo. Ganon pa man, sasabihin ko sa inyo, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Makinig! Dumating ako sa punto ng buhay ko, iniwan ko nga si Jesus Christ sa Maynila dahil alam ko na dito si Jesus Christ, pumunta ako ng probinsya. Pero, nung dumating ako doon, tinakot ako ng masamang espiritu dahil magwawala raw ang kuya ko kapag dumating ako lasing siya. Alam niyo, sabi ko, hindi ako umuwi, si Jesus ang umuwi. Pinapunta niya lang ako, pero si Jesus Christ ang umuwi. At ang kuya kong magwawala, hindi nagwala, lumuhod sa harapan ko. Purihin ang Diyos. Sinigay ko lang sa inyo, na kapag ang Diyos, totoong Diyos, ang banal na Espiritu, ang dala nyo, ang takot nawawala yan. Dahil, bakit? Kung mamatay ka man sa mundong ito at katiyakan na may kamatayan ng tao, mayroon ka namang pupuntahan kasiguruhan na alam mo doon sa pupuntahan yan ay makikita mo na ng mukhaan ng Diyos na minamahal mo rito. Amen? Amen. Kaya walang dapat ikatakot tayong mga tao. Gumaling o hindi sa karamdaman kung ang puso mo ay dala mo na dyan si Jesucristo, malaya kang ngingiti at sasabihin mo, mauuna lang ako sa inyo, maghihintay ako doon. Kaya ituloy nyo lang ang pagsamba kay Jesus. Amen? Magbibigay ka pa ng inspirasyon sa mga mahal mo sa buhay na maiiwan mo. Ay kung hindi ka handa, mamamatay ka, nakahang din ang fate ng mga mahal mo sa buhay. Kaya mga kabataan, makinig, mga estudyante, klating classes, ano ba yan? Napakapalad nyo nakakapag-aral kayo. Ang daming kabataan dyan hindi nakakapag-aral. Namumulot ng basura, namamalimos dahil nga wala silang maayos na pamilya. Kayo maayos na pamilya, may nanay, may tatay, may bahay. May pera kahit papaano lang send kayo sa school. Be thankful. At ang pagkakating classes, hindi kagustuhan ng Diyos yan. Tama na ha? Bato-bato sa langit, tama na ay? Huwag magagalit. Kaya sinasabi ko dito, ang banal na Espiritu, siya ang magbibigay sa atin ng mensahe. Hindi ako. Huwag kayong matatakot magsabi ng problema sa akin. Sinong tutulong sa inyo? Gusto kong, hindi ko sinasabi na i-open nyo lahat ang buhay niyo sa akin. Pero kung kailangan nyo ng liwanag at tulong, ako ang magsasabi sa inyo. Hindi nyo kailangan pumunta sa psychiatrist. Ha? Amen? Dito libre ang psychiatrist si Jesus Christ. Amen? Amen. Hindi nyo kailangan si Dr. Love. Inaabot ng alauna ng madaling araw, kakakawin kay Jack. Sa akin kayo pumunta. Sa akin. Dahil, kukontak tayo sa ating Papa J. Papa Jesus. Amen? Amen. Mga kabataan, open your spirit. Kapag kayo ay nababad sa salita ng Diyos at ang Holy Spirit ay ngayon pa lamang ay sumasa inyo na, anong pamilya magkakaroon kayo? Isang pamilya na sumusunod sa kalooban ng Diyos.
At kapag ang Diyos sumasama sa inyo, nandyan ang kapayapaan, magkaroon man ng kaguluhan, dumating man ang kung ano-anong bagyo na yan sa buhay nyo, lahat na magkaroon na ng kaguluhan sa paligid, payapa kayo. Bakit? Alam ninyo na ang Diyos ay kasama inyo. Ah? Eh dito minamadali, o ano, nahilo na ba kayo? O sinong enjoy na enjoy sumakay sa roller coaster? Minsan ako sumakay dyan, pinahihinto ko talaga. Ayaw ko na, mamamatay ako. Pero nag-try pa rin ako. Wala akong magawa, sumakay yung mga dalaga ko. Sakay din ako, sige naman, sakay ka din. Pawis-pawis na ang palad ko dahil ninervyos ako. Tayo bilang tao, nagtatry tayo sa challenge ng buhay na walang katiyakan. Imaginin mo yun, madiskaril yun. Mawala na isang tornilyo, lasog-lasog ka, pero nagbayad ka pa para mamatay ka. Ganyan ang tao. Bibili ng alak at sigarilyo. Inubos si pera para magkaroon siya ng karamdaman. Pag nagkaroon nun ng sakit, wala nang pambiling gamot. Purihin ang Diyos. Ano sinasabi ko sa mga nakakarinig ng mensaheng ito? Makinig mga kabataan. Kung ikaw may boyfriend, ikaw may girlfriend, pareho kayo nasa Diyos, anong sarap? Diba? Tinginan nyo pa lang. Solve na. Amen? Amen. Kahit wala kayong pera, magkatinginan lang kayo. Busog na kayo. Amen? Amen. Kontento kayo. Meron kayong 5 piso, bili kayo ng 5 pisong tinapay, tigisa kayo, may 3 pa kayong ipamimigay. Amen? Amen. Amen! Pero subukan nyo, wala kayo sa Diyos, ang dulo niyan, wala. Mabot man kayo sa simbahan, nagpakasal man kayo, kung wala kayo sa Diyos, kulang at kulang yan. Maghahanap at maghahanap kayo. Ha? Mga kabataan, masarap mabuhay. Makinig. Ako ayaw ko, hindi sa ayaw kong tumanda. Ayaw ko agad mamatay. Pero ang Diyos na nga nakakaalam why. Gusto kong ma-enjoy itong gift ng Diyos. Ha? Imaginin mo, mga kabataan ang kasama ko. Naaalala ko ang kabataan ko. Ha? Dahil ako babae, nung kasing gulang niyo ako, marami rin bubuyo. Ha? Kaya hindi ako nagpapabango nun. Wala nga akong pabango, pero maraming bubuyo. Paano pa kaya kung may pabango ako? Sir, di ba? Dahil ang bubuyog, lumalapit sa mabangong bulaklak. Tama ba? Diran? Totoo yun. Sasabihin ko sa inyo, dumaan ako sa pagiging teenager, wala akong pabango. Sabihin ng anak ko, mama, panahon mo yun eh. Ha? Pero, malakas ang loob ko. Bakit? Wala yan sa ganyan, di ba? Nasa dating yan. Amen? Kaya mo dalhin ang sarili mo. Nyabang, no? Hindi ko akalain yung kayabangan ko may pupuntahan. Ha? Pag ako naglalakad, di ako tumitingin sa boys. Hindi. Hindi sila kailangan eh. Ha? Kaya mga girls, huwag kayo magpapansin. Hayaan nyo, ang Diyos ang pumansin sa inyo. Amen? Dahil kapag ang Diyos ang pumapansin sa inyo, hindi pwedeng walang ibibigay sa inyo ang Diyos. Amen? Nasaan na si Justin? Wala si Justin sa Montalban. Sinabi ng Diyos sa kanya, paano kung gustuhin kitang solo habang buhay? At ako ang magiging boyfriend mo, payag mo. Umiyak siya. Nagulat siya. Kayo, kung kayo sabihan ng Diyos na ayaw kayong pag-asawahin, malulungkot ba kayo? Hindi. Buti nga yun, wala sakit ng ulo. Amen? Amen. Ha? Ihanda ang sarili sa kung ano ang nais ng Diyos na mangyari sa inyo. Dahil kapag ang Diyos na nagplano, sigurado, sakto, ikatutuwa mo. Amen? Amen.